Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Kasama ko po ngayong araw ang aking napaka-cute na aso na si Mikay. Mukhang handa na rin siya makinig sa ating kwento. Kaya sana ay handa na rin po kayo. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang lalaking papasok sa isang munisipyo na tila isang pulubi, marungis at nangihina. Pero ang hindi alam ng lahat, ang taong kanilang minamaliit at kinaladkad palabas ay ang kaisa-isang anak pala ng kanilang makapangyarihang alkalde. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating kwento, ay maaari po ba kami makahingi ng isang subscribe ni Mikay at ng like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento at simulan na po natin. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, isang lalaki ang naglalakad patungo sa malaking gusali ng munisipyo ng San Jose. Ang lalaking ito ay si Gerald. Nakasuot siya ng kupas at butas-butas na t-shirt, maong na may mga mantsa ng grasa at tsinelas na halos manipis pa sa papel. Ang kanyang mukha ay nilagyan niya ng kaunting uling para magmukhang madungis, at ang kanyang buhok ay sadyang gililo. Hindi ito ginagawa ni Gerald dahil sa katawaan. Ginagawa niya ito dahil sa utos ng kanyang ama, si Mayor Rodrigo. Nais ng mayor na malaman kung paano ba talaga tinatrato ng kanyang mga tauhan ang mga ordinaryong mamamayan kapag wala siya sa paligid. Sana ay mali ang mga balitang naririnig ni Papa. Sana ay mababait ang tao rito kahit sa mga katulad kong mukhang walang pera, sabi ni Gerald sa kanyang sarili. Huminga ng malalim si Gerald at dahan-dahang lumapit sa glass door ng munisipyo. Kitang-kita sa loob ang malamig na aircon at ang mga opisyal na abala sa kanilang mga computer. Ngunit bago pa man siya makahawak sa pinto, isang matikas na lalaki ang humarang sa kanya. Ito ay si Arlindo, ang head ng security na tila laging nakakunot ang noo. Hoy, saan ka pupunta? Bawal ang palaboy dito. Doon ka sa labas. Nakakaabala ka sa mga taong may mahalagang transaksyon. Boss, pasensya na po. Gusto ko lang sana humingi ng tulong. Ilang araw na po kasi akong hindi kumakain at kailangan ko lang po ng kaunting tulong para makauwi sa probinsya. Pwede po bang pumasok para makausap ang nasa desk? Tulong? Mukha ka naman magnanakaw eh. At tingnan mo nga yung tsinelas mo. Puro putik. Kakalinis lang ng janitor namin dito. Rorumi lang ang sahig sa iyo. Umalis ka na bago ko patawagin ng mga pulis. Hindi natinag si Gerald. Pinilit niyang maging mahinahon. Kailangan niya makapasok sa loob para makita ang sistema sa frontline desk. Sandali lang po, boss. Kahit sa gilid lang ako. Sabi po kasi ni Mayor, bukas ang munisipyong ito para sa lahat ng nangangailangan. Nang marinig ang pangalan ng mayor, lalong nag-init ang ulo ni Arlindo. Para sa kanya, ang isang tulad ni Gerald ay walang karapatang banggitin ang pangalan ng kanyang boss. Huwag mong ginagamit ang pangalan ni Mayor sa akin. Marami siyang ginagawa at wala siyang oras sa mga tulad mong madungis. Alvin, halika nga rito. Tingnan mo itong pilit na pumapasok. Lumabas mula sa isang desk ang isang lalaking naka-uniforme ng maayos pero puno ng kayabangan ang mukha. Ito si Alvin, ang frontline staff na kilala sa pagiging mapili sa mga pinapupunta sa opisina. Ano ba yan, Arlindo? Ang aga-aga. May amoy basura na rito sa entrance natin. Hoy ikaw, anong kailangan mo? Kung hingi ka ng limos, doon ka sa simbahan. Huwag dito sa gobyerno. Sir Alvin, hindi po ako nanghihingi ng limos na basta-basta. Gusto ko lang po malaman kung anong programa ang meron para sa mga nawalan ng trabaho. Gusto ko pong magsumikap. Wala kaming programa para sa mga tamad. At kahit meron man, hindi ka pasado sa itsura mo pa lang. Umalis ka na, bago ko pa ipag-utos na kaladkarin ka palabas ng gate. Napansin ni Gerald na may mga ibang tao ring nakapila. Mga taong nakasuot na magagarang damit
at may dalang mamahaling bag. Sila ay agad na pinapasok ni Alvin nang may kasama pang ngiti at pagbati. Pero sa kanya, na mukhang ikaw sa buhay, ay pader ang kanyang kinakaharap. Sir, kailangan ko lang po talaga ng tulong. Kahit sandali lang po, hayaan niyo ako makipag-usap sa social worker sa loob. Dahil sa pagpupumilit ni Gerald, nawalan na ng pasensya si Arlindo. Tinandaan ni Gerald ang bawat salitang binitiw ng mga ito. Ito na ang hinahanap niyang pruweba. Pero hindi niya inakala na aabot sa pisikal na pagtataboy ang gagawin nila. Matigas talaga ang ulo mo ah. Akala mo ba nagbibiro ako? Alvin, hawakan mo ang kabilang braso. Teka, anong gagawin niyo? Huwag niyo akong hawakan. Marunong ako lumakad ng kusa. Masyado ka maingay. Nakakasira ka sa imahe ng munisipyo natin. Dapat sa mga tulad mo, tinatapon sa labas. Sa harap na maraming tao na nakatingin lang at ang iba ay kumukuha pa ng video gamit ang cellphone. Pilit na hinawakan ni na Arlindo at Alvin na magkabilang braso ni Gerald. Hindi sila nagpakita ng kahit kaunting awa. Sa halip na itaboy lang ng maayos, sinimula nilang kaladkarin si Gerald palabas ng labi. Ang simento ay magaspang at ang mga paa ni Gerald ay sumasayad sa mainit na simyento habang pilit siyang inilalabas. Maraming nakakita, pero walang naglakas loob na tumulong. Ang lahat ay tila takot kina Arlindo at Alvin. Huwag ka nang babalik dito ah. Kung ayaw mong sakulungan ng bagsak mo. Ipinagtulakan nila si Gerald hanggang sa makarating sila sa labas ng gate ng munisipyo. Doon, muling binitawan ng masasamang salita ni Alvin ang nagpapanggap na binata. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Isang hamak na pulubi. Nangangarap na makakausap ang mga opisyal dito. Diyan ka sa kanal nararapat. Matapos siyang itulak sa lupa, tumalikod na ang dalawang tauhan habang nagtatawanan na tila ba isang malaking tagumpay ang kanilang ginawa. Dahan-dahang tumayo si Gerald. Pinagpag niya ang kanyang madungis na damit. Pero sa pagkakataong ito, wala nang bakas ng kainaan sa kanyang mga mata. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy na ngayon sa galit at determinasyon. Kinuha niya ang isang maliit na device sa kanyang bulsa. Isang hidden microphone na nakakabit pala sa kanyang damit simula pa kanina. Lahat ng panginsulto, lahat ng pagkaladkad, at lahat ng pagmamalupit ay nakarecord. Arlindo, Alvin, hindi niyo alam kung sino ang kinaladkad niyo sa araw na ito. Sisiguraduhin kong bukas na bukas din. Kayo naman ang kakaladkarin ko, palabas ng gusaling ito. Bulong ni Gerald sa kanyang sarili. Ngunit habang naglalakad palayo si Gerald, isang itim na sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Bumaba ang bintana nito at isang pamilyar na mukha ang tumingin sa kanya. Hindi ito ang kanyang ama, kundi ang karibal ng kanyang ama sa politika na si Secretary Balderrama. Mukhang hindi maganda ang pagtrato sa iyo ng mga tao ng tatay mo, Gerald. Gusto mo bang tulungan kitang turuan sila ng leksyon? O baka naman, gusto mong malaman ang sikretong itinatago ng tatay mo tungkol sa munisipyong ito? Napatigil si Gerald. Isang malaking twist ang tila bumungad sa kanya. Akala niya ay simpleng pagsubok lang ito sa mga tauhan. Pero tila may mas malalim pang nangyayari sa loob ng munisipyo na hindi alam kahit ng kanyang ama. Ano ang sikretong sinasabi ni Secretary Balderrama? Kakampi ba siya o isa ring kalaban? At paano gagawin ni Gerald ang kanyang pagiganti kina Arlindo at Alvin? Ngayong may bagong impormasyon siyang nalaman. Naiwang nakatayo si Gerald sa tapat ng itim na sasakyan ni Secretary Balderrama. Ang kalsada ay maalikabok. At ang sakit sa kanyang braso mula sa pagkaladkad ni na Arlindo ay nararamdaman pa rin niya. Ngunit mas masakit ang mga salitang binitiw ng sekretary. Ang kanyang ama, si Mayor Rodrigo, na kilala sa pagiging matapat at matulungin, may itinatago nga bang lihim. Anong ibig niyong sabihin, sekretary? Kilala ko ang tatay ko. Ang utos niya sa akin ay subukin ng mga tauhan niya dahil gusto niyang malinis ang serbisyo rito. Masyado ka pang bata, Gerald. Akala mo ba
Ang paglilinis ng serbisyo ay tungkol lang sa pagsusuplado ni na Arlindo. Pumasok ka sa loob. Ihatid na kita kung saan mo man gusto. Marami tayong dapat pag-usapan na hindi pwedeng marinig ng mga pader ng munisipyo ngayon. Kahit may pag-aalinlangan, sumakay si Gerald. Gusto niyang malaman ang katotohanan. Habang umaandar ang sasakyan, nakita niya sa rearview mirror sina Arlindo at Alvin na nakatanaw sa malayo. Tila nagtataka kung bakit ang pulubing itinapon nila ay sumakay sa isang mamahaling sasakyan. Samantala, sa loob ng munisipyo, bumalik ang dalawa sa kanilang mga pwesto na tila ba walang nangyari. Nagtatawanan pa sila habang nagkakape. Pre, nakita mo ba mukha ng lalaking yun? Akala mo naman kung sino matapang. Pero nung kinaladkad na natin, tiklop ang pakpak. Ayaan mo na yun. Marami talagang ganyan ngayon. Naghahanap ng atensyon. Ang importante, hindi tayo nabulabog sa loob. Mamaya, darating ang mga special guest ni Mayor. Kailangan malinis ang labi. Ang hindi alam ng dalawa, may isang CCTV camera sa sulok na hindi lamang kumukuha ng video, kundi konektado sa isang pribadong server na direktang pinapanood ng Mayor sa kanyang bahay. Ngunit ang server ay biglang nag-glitch o nagkaroon ng aberya sa mismong oras na kinaladkad si Gerald. Sadyang may pumutol ng linya. Dinala ni Secretary Valderrama si Gerald sa isang tahimik na restaurant sa labas ng bayan. Inabutan niya ang binata ng malinis na t-shirt at tubig. Gerald, alam mo ba kung bakit hinayaan ng tatay mo na gawin mo ang pagpapanggap na yan? Hindi dahil gusto niyang disiplinahin sina Arlindo. Gusto kanyang ilayo sa munisipyo ngayong araw. Bakit? Ano bang meron ngayon? Ngayong araw, ang permahan ng kontrata para sa bagong mining project sa kabundukan ng San Jose. Isang proyekto na magpapaalis sa libu-libong magsasaka. Ang tatay mo, siya ang utak nito. Pero kailangan niyang magmukhang mabuti sa mata ng publiko. Kaya kunwari ay abala siya sa pagpapatakbo ng disiplina sa mga tauhan niya. Parang binagsaka ng langit si Gerald. Hindi siya makapaniwala. Ang kanyang ama ay palaging nagsasalita laban sa mapanirang pagmimina. Hindi totoo yan. May ebidensya ka ba? Baka naman ginagawa mo lang ito para sirain ang pangalan ng pamilya namin para sa susunod na eleksyon. Kung hindi ka naniniwala, bumalik ka sa munisipyo. Pero huwag bilang anak ng mayor. Bumalik ka bilang ang pulubing kinaladkad nila. Gamitin mo ang backdoor sa may loading dock. Doon mo makikita ang mga dayuhang investor na kausap ng tatay mo sa secret conference room. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Gerald. Nagpasalamat siya pero nanatiling alerto. Alam niyang baka ginagamit lang din siya ni Valderrama. Bumalik siya sa munisipyo pero sa pagkakataong ito, mas maingat na siya. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa pasikot-sikot ng gusali. Habang papasok sa loading dock, nakita niya ang isang delivery truck ng pagkain. Nagpanggap siyang isa sa mga tagabuhat ng tray. Dahil sa dumi ng kanyang muka at suot, hindi siya napansin ng mga gwardya sa likod. Habang naglalakad sa hallway ng basement, narinig niya ang boses ni Arlindo. Siguraduhin niyo na walang makakalapit sa dulo ng hall B. Ang sino mang makita niyo na umaaligid, lalo na yung mga rallyistang magsasaka. Kalad ka rin niyo agad palabas. Huwag kayong magtatanong. Itapon niyo agad sa kalsada. Sabi ni Arlindo sa radyo. Napahinto si Gerald sa isang madilim na sulok. Nakita niya si Arlindo na may kausap na isang lalaking nakasuot. Hindi ito taga-munisipyo. Ito ay isang bodyguard ng mga dayuhan. Dahan-dahang sumunod si Gerald hanggang sa makarating siya sa tapat ng isang pinto na may markang authorized personnel only. Idinikit niya ang kanyang tenga sa pinto. Huwag kayong mag-alala. Ang mga tauhan ko na ang bahala sa seguridad. Kahit anong gulo ang gawin ng mga taga-bukid, hindi sila makakapasok dito. Ang mahalaga, matapos natin ang permahan ngayon. Boses iyon ng lalaki, ang kanyang ama, na si Mayor Rodrigo. Nanlamig ang buong katawan ni Gerald. Boses nga ng kanyang ama yon, pero bago pa siya makarinig ng iba pang detalye,
Isang mabigat na kamay ang pumatong sa kanyang balikat. Sabi na nga ba bumalik ka. Kanina ka pa namin hinahanap na bata ka. Hindi ka lang pala pulubi. Espiya ka rin. Humarap si Gerald pero bago pa siya makapagsalita, sinuntok siya ni Alvin sa sikmura. Napaluhod ang binata sa sakit. Arlindo, narito yung lalaking itinapon natin kanina. Nakapasok sa basement. Mabilis na lumapit si Arlindo. Sa pagkakataong ito, hindi lang pagkaladkad ang balak nila. Baka sa kanilang mga mata ang takot na baka may narinig si Gerald na hindi dapat. Dalhin nyo yan sa storage room. Huwag nyo munang bibitawan hanggat hindi natatapos ang meeting sa itaas. At siguraduhin yung hindi yan makakahingi ng tulong. Kinaladkad muli si Gerald, pero sa ngayon ay marahas. Itinapon siya sa isang madilim na kwarto na puno ng mga lumang dokumento at ipinid ang pinto. Sa loob ng dilim, kinapa ni Gerald ang kanyang bulsa, ang kanyang cellphone. Ngunit laking gulat niya nang makitang basag ito dahil sa pagkakasuntok sa kanya ni Alvin. Kailangan kong makalabas dito. Kailangan kong malaman kung totoo ba ang lahat ng ito. Papa, bakit mo ito ginagawa? Habang nakakulong si Gerald, isang tunog ng helicopter ang narinig sa labas. Ang mga investor ay paalis na. Ngunit sa gitna ng katahimikan sa loob ng storage room, may napansin si Gerald na isang maliit na ventilation duct. At sa kabilang panig niyon, may narinig siyang umiiyak. Sino ang kasama ni Gerald sa secret storage na iyon? At ano ang gagawin niya kapag nalaman niyang hindi lang siya ang biktima ng kanyang sariling ama? Nakakulong si Gerald sa madilim at malikabok na storage room. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na ventilation duct sa itaas. Masakit ang kanyang sikmura mula sa pagkakasuntok ni Alvin. Ngunit mas matindi ang kirot sa kanyang puso dahil sa narinig na boses ng kanyang ama. Habang sinusubukan niyang tumayo, narinig niyang muli ang mahinang paghikbi mula sa madilim na sulok ng silid. Sino yan? May tao ba riyan? Isang anino ang dahan-dahang gumalaw mula sa likod ng mga nagtataasang tumpok ng lumang silya. Isang matandang lalaki ang lumitaw. Marungis, nangihina, at may mga galos sa muka. Halos hindi ito makatayo ng tuwid. Lolo, anong ginagawa niyo po rito? Bakit kayo nakakulong? Isa kang magsasaka mula sa sitio Maligaya, iho. Pumasok ako rito kahapon para ihatid ang petisyon namin laban sa pagmimina. Pero bago pa ako makarating sa opisina ni Mayor, hinarang na ako ng mga tauhan niya. Kinaladkad nila ako rito at sinabing wag daw akong gagawa ng ingay hanggat hindi natatapos ang permahan. Nanlamig si Gerald. Ang matandang ito ay isa sa mga taong dapat ay pinoprotektahan ng kanyang ama. Ngayon ay malinaw na sa kanya. Ang pagpapanggap niya bilang pulubi ay hindi lang pala isang simpleng disiplina test. Ito ay isang paraan para makita niya ang bulok na sistema na mismo ang ama niya ang nagpapatakbo. Lo, huwag kayong mag-alala. Anak ako ni Mayor Rodrigo. Pero pangako, ilalabas kita rito. Hindi ko alam na ganito na pala kalala ang nangyayari sa ilalim ng pamumuno niya. Anak ka ng Mayor. Baka saktan mo rin ako. Hindi ko gagawin yon. Ipinahiya rin nila ako kanina. Kinaladkad at sinaktan. Magkakampi po tayo rito. Habang nag-uusap ang dalawa, sa labas ng storage room ay naglalakad sina Arlindo at Alvin patungo sa opisina ng mayor. Kampante ang dalawa dahil sa akalang kontrolado na nila ang sitwasyon. Alvin, siguraduhin mong walang makakalapit sa storage room na yun. Kapag nalaman ni Mayor na nandun ang anak niya, baka tayong malintikan. Pero kailangan natin siyang itago muna hanggang makaalis sa mga dayuhan. Teka Arlindo, sigurado ka bang anak nga ni Mayor yun? Bakit ang dumi-dumi? At bakit hindi siya nagpakilala nung kilaladkad natin? Yun ang utos ni Mayor kanina. Subukin daw siya.
Pero nung nalaman ko nakikinig siya sa usapan ng conference room, nag-iba ng laro. Hindi na ito test, Alvin. Delikado na ito para sa atin kung magsusumbong siya tungkol sa mga extra nating ginagawa rito. Nagkatinginan ang dalawa. May mga transaksyong ginagawa sina Arlindo at Alvin na hindi rin alam ni Mayor Rodrigo. Mga pangingikil sa mga maliliit na negosyante gamit ang pangalan ng munisipyo. Ang takot nila ay baka mabuko sila ni Gerald. Sa loob ng storage room, hindi tumitigil si Gerald. Inakyat niya ang mga tumpok ng silya para maabot ang ventilation duct. Gamit ang isang pirasong bakal mula sa sirang mesa, pilit niyang binubuksan ang tornilyo ng grill. Kaunti na lang, Lolo. Pag nakalabas ako rito, tatawag ako ng tulong sa labas. Hindi sa mga pulis dito, kundi sa mga kakilala ko sa media. Mag-iingat ka, iho. Maraming mata at tenga ang mga yan sa bawat sulok ng munisipyo. Sa wakas, natanggal ang grill. Gumapang si Gerald sa loob na makitid at maduming lagusan. Ang hangin ay mabaho at puno ng alikabok. Pero ito lang ang tanging paraan. Matapos ang ilang minutong paggapang, nakarating siya sa isang bahagi ng dock na may butas pababa. Pagtingin niya sa ibaba, laking gulat niya. Nasa itaas siya mismo ng opisina ni Mayor Rodrigo. Mula sa kanyang pwesto, kitang-kita niya ang kanyang ama na nakaupo sa harap ng isang malaking mesa. Kaharap ang 3 dayuhang investor at si Sekretary Valderrama. Narito na ang mga dokumento. Kapag napermahan na ito, ang Sitio Maligaya ay magiging operational site na para sa inyong kumpanya. Wala nang makakaharang sa atin. Paano ang mga magsasaka, Mayor? Baka magkagulo sila kapag dumating ang mga bulldozer. Si Arlindo na ang bahala sa kanila. Alam niyo naman kung paano magtrabaho ang taong yon. Malinis at walang ingay. Katulad na lang nung matandang magsasaka kahapon. Madali nating napaalis. Halos mapamura si Gerald sa narinig. Ang kanyang ama, ang kanyang idolo, ay handang itapon ang buhay ng mga tao para sa pera. Pero bago pa siya makakilos, may narinig siyang yabag sa itaas ng dock. May sumusunod sa kanya. Akala mo ba hindi ko mapapansin na nawala ang grill? Saan ka pupunta, Prince Gerald? Mabilis na lumingon si Gerald. Nakita niya si Alvin na gumagapang din sa dock. May hawak na flashlight at isang tasir. Alvin, tumigil ka. Alam ko ng lahat. Ibubulgar kong ginagawa niyo rito. Wala ka ng pagbabagsakan, iho. Dito ka na lang sa itaas ng kisame. Dito ka mawawala. Nagkaroon ng habulan sa loob ng makitid na lagusan. Ang mga siko at tuhod ni Gerald ay nasusugatan na sa bawat paggalaw. Dahil sa bigat ni Alvin, nagsimulang lumundo ang kisame ng munisipyo. Ang mga tao sa ibaba, kabilang ang mayor, ay napatingin sa itaas dahil sa lakas ng kalabog. Ano yon? Arlinda, tingnan mo ang itaas. Eksaktong pagturo ng mayor sa kisame, bumigay ang board. Isang malakas na lagapak ang narinig nang mahulog si Gerald at si Alvin sa gitna mismo ng conference table, sa harap ng mayor at ng mga dayuhang investor. Nagulat ang lahat. Ang mayor ay napatayo sa gulat nang makita ang kanyang anak na madungis, puno ng gasgas at galit na galit. Papa, tapos ng pagpapanggap. Hindi lang akong kinaladkad ng mga tauhan mo. Pati ang katotohanan, napilit nyo ring itinatapon. Natahimik ang buong kwarto. Ang mga investor ay nagsimulang magbulungan. Si Arlindo ay mabilis na pumasok sa loob. Hawak ang kanyang baril, hindi alam kung sino ang uunahin. Ano ang gagawin ni Mayor Rodrigo ngayong huling-huli na siya ng kanyang sariling anak? Itutuloy ba niya ang maling gawain? O itatama ang lahat para sa kanyang dugo at laman? At ano ang gagawin ni Arlindo at Alvin para protektahan ang kanilang sarili? Ang buong conference room ay binalot na nakakabinging katahimikan. Ang mga dayuhang investor ay nagkatinginan. Bakas ang pagkalito at takot sa kanilang mga mukha. Si Mayor Rodrigo ay nanatiling nakatayo.
Ang kanyang kamay na may hawak na ballpen ay nanginginig. Sa harap niya, sa ibabaw ng mamahaling mesa, ay ang kanyang anak na si Gerald. Madungis, sugatan, at puno ng hinanakit ang mga mata. Gerald, anong ibig sabihin nito? Bakit ka ganyan ang itsura? Arlindo, Alvin, anong nangyari rito? Mabilis na lumapit si Arlindo. Pilit na itinatago ang baril sa kanyang likuran pero halata ang tensyon sa kanyang mukha. Si Alvin naman ay dahan-dahang tumayo mula sa pagkahulog. Hindi makatingin ng diretso sa mayor. Mayor, ano po kasi, itong lalaking ito, pumasok sa basement. Akala namin na espiya ng mga rallyista. Kaya sinubukan namin pigilan. Pigilan? O saktan at itago? Papa, inutusan mo ako magpanggap para subukin sila, di ba? Well, ito ang resulta. Kinaladkad nila ako na parang hayop sa labas ng munisipyo. Pero hindi lang yun ang nalaman ko. Nalaman ko rin na may matandang magsasaka kayong ikinulong sa storage room para lang hindi makaabala sa permahan ninyo. Lalong nagkagulo ang mga investor. Isa sa kanila ang tumayo at nagsalita sa wikang Ingles. Tinatanong kung totoo ba ang mga akusasyon ng paglabag sa karapatang pantao. Si Secretary Balderrama naman ay nakasandal lang sa pader. May isang mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Tila nag-e-enjoy sa palabas. Gerald, bumaba ka riyan. Pag-usapan natin ito sa loob ng bahay. Hindi mo naiintindihan ang bigat ng proyektong ito. Para ito sa ikaw unlad ng San Jose. Ikaw unlad ng San Jose? O ikaw unlad ng bulsa ninyo? Papa, nakita ko si Lolo sa storage room. Umiiyak siya. Nagugutom. Yun bang serbisyong ipinagmamalaki mo? Yun bang dahilan kung bakit mo ako pinagpanggap? Para makita ko kung gaano ka nakabulok? Dahil sa kahihiyan at sa takot na masira ang deal na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Nagbago ang ekspresyon ni Mayor Rodrigo. Ang pag-aalala ng isang ama ay napalitan ng tigas ng isang politiko. Arlindo, ilabas mo ang anak ko. Dalhin mo siya sa bahay at huwag mo nga hayaang lumabas hanggat hindi ako nakakauwi. At Alvin, linisin niyo ang kalat na ito. Lalapit sana si Arlindo nang biglang may kinuha si Gerald sa kanyang bulsa. Isang maliit na digital recorder. Ang backup ng kanyang nasirang cellphone. Huwag kayong lalapit. Ang lahat ng narinig ko sa DAC. Ang pag-amin niyo tungkol sa pagpapatahimik sa mga magsasaka at ang sikretong kasunduan sa pagmimina. Nakarecord dito. At sa oras na pindutin ko ang send sa automatic cloud upload nito, mapupunta ito sa lahat ng malalaking news agency sa Maynila. Napatigil ang lahat. Ito ang baraha ni Gerald. Ngunit ang hindi niya alam, si Arlindo ay hindi basta-basta susuko. Sa isang iglap, mabilis na kumilos si Arlindo. Hindi niya nilapitan si Gerald, kundi binunot ang kanyang baril at itinutok ito sa mga investor. Walang alis. Mayor, hindi natin pwedeng hayaang lumabas ang batang yon. Kapag lumabas yon, tapos tayong lahat. Pati ang mga iligal na pangingikil namin ni Alvin, madadamay. Arlindo, ano bang ginagawa mo? Baril na yan! Tumahimik ka, Alvin. Kung ayaw mong mabulok sa kulungan, sumunod ka sa akin. Mayor, permahan mo na ang kontrata ngayon din. Gerald, ibigay mo sa akin ang recorder na yan kung ayaw mong may dumanak na dugo rito. Naging isang hostage situation ang loob ng conference room. Ang mga dayuhan ay nagsimulang magmakaawa. Si Mayor Rodrigo ay napaupo. Tila ngayon lang natauhan sa monster na nilikha niya sa loob ng kanyang sariling munisipyo. Ang mga tauhan na akala niya ay sunod-sunuran lang sa kanya ay may sarili na palang madidilim na agenda. Iputok mo, Arlindo. Sige, pero tandaan mo, ang katotohanan ay hindi parang pulubi na pwede nyo lang kaladkarin at itapon sa labas. Ngayon, makikita ng buong mundo kung ano talagang nangyayari sa loob ng San Jose. Biglang namatay ang ilaw sa buong gusali. Isang malakas na pagsabog ng usok ang nagmula sa labas ng pinto. Ang mga glass windows ng conference room ay sabay-sabay na nabasag. Pulis ito!
Bitawan ang sandata. Ibagsak ang baril. Sino ang tumawag sa mga pulis? At sino ang grupong biglang pumasok sa bintana? Habang nasa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Gerald na may humilas sa kanyang braso sa dilim. Halika na, Gerald. Oras na para tapusin ang palabas ng tatay mo. Ngunit habang papalabas sila, napansin ni Gerald na si Secretary Valderrama ay may hawak ng folder. Ang orihinal na kontrata. May balak din ba siyang itakas ito para sa sarili niyang kapakanan? Sino ba talaga ang tunay na kakampi at sino ang kalaban? Mailigtas kaya ni Gerald ang matandang magsasaka bago tuluyang magkagulo sa loob ng munisipyo? Sa gitna ng kadiliman at makapal na usok, nagkagulo ang lahat sa loob ng conference room. Ang mga pulis na pumasok ay hindi pala basta-basta pulis. Sila ay mga miyembro ng Special Task Force na matagal na palang pinapakilos ni Secretary Valderrama sa ilalim ng utos ng national government. Ngunit habang inihila ni Secretary Valderrama si Gerald palabas, napansin ng binata ang hawak nitong folder. Tumigil si Gerald at binawi ang kanyang braso. Sandali, Secretary. Bakit mo kinuha ang kontrata? Akala ko ba gusto mong tulungan namang magsasaka? O gusto mo lang na mapunta sa iyo ang porsyento ng proyekto? Gerald, hindi lahat ng politiko ay tulad ng tatay mo. Kinuha ko ito bilang ebidensya. Kung mananatili ito sa loob, baka sunugin lang ni na Arlindo para mawala ang bakas. Halika na, kailangan nating iligtas sa matanda sa storage room. Nakahinga ng maluwag si Gerald. Sa kabila ng lahat, mayroon pa rin palang mga taong nagnanais ng katarungan. Mabilis silang tumakbo patungo sa basement habang naririnig ang mga putok ng baril at sigawan sa itaas. Nahuli na si Arlindo at Alvin. Napilit pa ng laban pero mabilis na napadapa ng mga otoridad. Pagdating sa storage room, sinira ni Gerald ang kandado gamit ang isang fire extinguisher. Sa loob, nakita niya ang matandang magsasaka na nangihina na ngunit buhay pa. Lolo, ligtas na po kayo. Halika na po. Ilalabas namin kayo rito. Salamat, iho. Salamat. Akala ko ay dito na ako malalagutan ng hininga. Habang inaalalayan nila ang matanda palabas ng munisipyo, nakita ni Gerald ang kanyang ama. Si Mayor Rodrigo ay nakaposo sa hagdanan ng labi. Nakapandamay ang mga kamay habang binabasahan ng kanyang mga karapatan. Wala nang dating tikas at kapangyarihan ito. Ang tanging makikita na lang ay ang isang amang lugmok sa kahiyan sa harap ng kanyang sariling anak. Gerald, anak, patawarin mo ako. Nabulag ako ng pangako ng malaking pera para sa bayan. Hindi ko namalayan na pati ang sarili kong dangal ay naibenta ko na. Hindi lang dangal mong naibenta mo, Papa. Pati ang tiwala ng mga taong nagluklok sa iyo. Pero ang pinakamasakit ay ang katotohanang kinaladkad mo rin ang pangarap ko na maging tulad mo. Dahil ang tulad mo na hinahangaan ko ay hindi pala totoo. Lumipas sa mga buwan, ang munisipyo ng San Jose ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Si Mayor Rodrigo, Arlindo at Alvin ay nahaharap ngayon sa patong-patong na kaso ng graft, korupsyon at illegal detention. Ang mga dayuhang investor ay tuluyang umalis matapos mabunyag ang anomalya sa kontrata. At si Gerald, hindi niya piniling tumakbo sa politika agad-agad. Sa halip, pinili niyang maging boses ng mga magsasaka. Gamit ang kanyang karanasan, itinayo niya ang isang foundation na nagbabantay sa mga karapatan ng mga ordinaryong mamamayan laban sa mga mapang-aping opisyal. Isang araw, bumalik si Gerald sa munisipyo. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya nagpanggap. Nakasuot siya ng maayos na damit. Pero bitbit pa rin ang tsinelas na suot niya noong araw na kinaladkad siya. Inilagay niya ito sa loob ng isang glass case sa lobby ng munisipyo. May nakasulat sa ilalim ng tsinelas na, "Dito sa munisipyong ito, ang bawat tsinelas ay dapat igalang. Dahil ang kapangyarihan ay hindi nagmumula sa silya, kundi sa mga taong nasa labas ng pinto." Ang mga bagong security guard at staff ay nakangating bumabati sa lahat
Mahirap man o mayaman, madungis man o mabango. Ang katarungan na dati ay kinaladkad sa kalsada, ngayon ay malaya nang naglalakad sa loob ng munisipyo ng San Jose. At dito nagtatapos ang ating kwento. Isang aral na hindi lahat ng nakikita ng mata ay totoo. At ang tunay na pagsubok sa pagkatao ay kung paano mo tinitingnan ang mga taong akala mo ay wala silang maibibigay sa iyo. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay mula part 1 hanggang sa huling yugto na ito dito sa Tamoxki TV. Sana ay nagustuhan niyo po ang kwento ni Gerald at ang kanyang pakikibaka para sa katotohanan. Muli, huwag po sana nating kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang kwentong ito para sa mas marami pang kwentong puno ng aral at inspirasyon. I-comment nyo rin po kung anong aral ang nakuha nyo sa kwentong ito. Hanggang sa muli nating pagkukwentuhan, nawa ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.